stays with us gelling, coming from the heart that keeps on beating, like a hummingbird that is happy singing. We are in a change, we keep on telling. We sing songs of life, we keep on singing. Jesus changed us from the inside, yeah, always. His songs of love will always be on our lips. We can teach you how to play music. We love God so much that we worship, singing about love, life, and adoration, just a few. Getting God's message through to reach you. We are in a change, we keep on telling. we sing songs of life, we keep on singing. Jesus changed us from the inside, yeah, always. His songs of love will always be on our lips. Let our hearts be in tune with the Lord. Let our hands be in full praise for the King. Let our skills be turned into a sin of worship. Lift Him high and be the Lord of all. There's a melody that keeps on ringing, along with harmony that stays with us gelling, coming from the heart that keeps on beating, like a hummingbird that is happy singing. Let our skills be turned into a scent of worship. Lift Him high and be the Lord of all. Hindi daw tayo dapat tawagin na worship leaders. Tayo daw yung mga lead worshipers dahil tayo lang yung nangunguna doon para para lang meron yung tao na hindi man magaya pero in a way may masundan sila. So we are the lead worshipers. Ayan. And syempre ako si Grace. And siguro nag-worship lead na ako or nag-lead worship ako ng mga more than 15 years. Kasi nung nagkaroon ng church, hindi ako nagli-lead doon, no? Iba yung ginawa ko, mga admin thing. So kababalik lang uli, about a year na nag-worship lead ulit or nag-lead worshiper ulit ako. So ngayon yung task ko is, turo lang sa inyo, alam ko mga nag-lead na kayo ng worship, tuturo ko lang sa inyo yung mga transitions. Kasi ito yung basically na need natin, no? Yung mga, paano ba natin gagawing smooth ang mga transitions ng mga songs natin. Basically, meron tayong tinatawag na fast songs, meron din tayong tinatawag na mga slow songs, and yung iba nga nire-refer nila yung fast songs, yun yung praise songs, di ba? Tapos yung mga slow songs, yun yung worship. Pero actually, hindi talaga yun yung, hindi talaga yung definition, but yun na lang yung nakasanayan natin.
So, teka lang, dito lang pala ako. Ano ko to. Ano ba tong, paano ba itong ginaganon lang, no? Ayan! Yon, say, okay na. Okay na pala, Josh, para... sige. Para din sana si Josh, ayan siya. So, i-ano ko lang muna natin yung worship. Ano ba yung worship? Do you have any parang input about worship? Kasi lagi naman natin ginagawa to. Sige, Josh. Praise. Giving praise to the Lord. Ano pa? Ano pa yung worship sa inyo? Adoration. Yes. Meron pa ba? Highest form of honor. Yes, highest form of honor. Alright, tama lahat ng mga sinabi natin. Worship actually is a spirit-led worship ay yung guided, inspired, sabi dyan, and syempre directed ng Holy Spirit. So kasi marami talaga yung kumakanta ngayon, di ba? Kahit na parang worship song yung kinakanta nila, pero may makikita naman kayo sa mga sa YouTube, sa TV, saan pa, Facebook, sa mga nagkakanta sila, kumakanta sila ng mga tinatawag nating worship songs, pero iba talaga yung yung worship na you are called to lead, di ba? Worship. Ito must be Holy Spirit led, guided tayo dyan. And hindi lang siya planned, no, na nakakantahin. Kasi yung mga iba yun, planado. Kinakanta nila, naka-setlist pa yan. So, pero hindi natin pwedeng matawag na worship yun kung kakanta ka lang ng mga worship songs. Magkaiba pa rin yun. So, it goes beyond following a setlist. Hindi lang porke kumanta ka ng mga Christian songs or worship songs, ay worship na yon. Hindi. So, it goes beyond singing songs na nasa setlist mo. And, syempre, yung may musical excellence. Hindi yung kapag ka na-practice na natin ng magandang-maganda, worship na yon. So, kung excellent yung pagtugtog, excellent yung execution, hindi natin matatawag na worship talaga yon. Kasi ang worship, it is about responding to what God is doing at the moment. So, yung worship is a response. Response yon sa kung anong ginagawa ng God. So, hindi porke kumanta tayo ng isang worship song ay worship na. Lagi nating tatandaan that worship goes beyond the songs, goes beyond the set list. Alright? At yan, ang sabi sa John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. So, yun yung pinaka, sa nutshell lang natin. So, may mga transitions tayong ginagawa, katulad yan na sinabi natin kanina, from fast to slow. Minsan, from slow to fast. Kung minsan kasi ang inuuna ng iba, slow songs, para medyo may variation. Kasi sabi nila, kapag predictable na yung, yung worship time, di ba yung mga tao, sasabihin nila, ay, mamaya na lang ako, doon ako na sa mga malulungkot na kanta kasi mamaya, pa yan, yung mga sigaw-sigaw pa yan. Mamaya na ako dadating. Hindi, ganun. Nauna pala, sinabi nyo, yan, sige, unahin ang malulungkot na kanta. Para pag dumating sila, sigawan, bakit, late na. Hindi, nabago yung kasi we want to at least eradicate the predictability dun sa ating worship time. So nire-refer na lang natin ang worship time yun, yung buong pagkanta ng mga fast and slow songs, okay? So tawagin na lang natin yan na worship time. So nga ba, pag praise and worship time, pwede rin naman. So usually sa inyo po, ano ang nauuna ng mga songs? How many songs do you sing? Tapos ano yung timeline nyo? Like for example, sa iba is 30 minutes lang, and then inuuna nila yung mga parang 2 fast songs, 2 slow songs. Dito po sa inyo, anong inuuna natin ng mga songs? Fast songs. Ilang minutes po yung praise and worship time? 32. Usually 32. Mga 30 minutes din. Okay. 30 to 40 minutes. Okay. Ba, maganda. 30 to 40 minutes. Kasi sa mga iba talaga na church, 30 talaga. Bawal lumagpas. Hindi pwede lumagpas. Talagang, Ganon. Basically, sa 30 to 40 minutes, may ilang songs po na fast? Dalawa. And then may ilang mga mababagal. Sa currently isa. Pero minsan may mashup na yan.
Okay, currently, sa 30 minutes ninyo na may 3 songs. So, at least talagang, kasi yung mga iba naman nasa 4 minutes lang, di ba? Tapos, depende na yun sa kung ilan ang uulitin ninyo, gano'n, di ba? So, merong isa na, may iba naman, so basically, nasa 10, 10, 10. Kung hindi kayo nagkakaroon ng tinatawag natin na, na parang moment na transition. So, doon sa 10 minutes per songs, pwedeng mabawasan yon para ilalagay sa transitions. Di ba na? Alright. So, ang una nating dyan, ang una nating kailangan maintindihan na ang mga transitions ay very important. Bakit? Kasi nakalagay sabi niya, each one helps shift the atmosphere. Sabi niyo kanina, na unang mga fast song. So, syempre, pag fast song, medyo celebration ang dating, di ba? So, ang transition, very important kasi nagsishift siya ng atmosphere from celebration to intimacy. Karaniwan, yung mga mga slow songs, na yan yung nagli-lead na para magkaroon tayo ng intimate moment with God. Na, hindi naman tayo pwedeng celebrate. So, maganda din yung meron tayong moment of intimacy sa Lord sa pamamagitan ng mga slow songs. So, ang una ko ituturo sa inyo ay yung unang transition na pwede natin gawin. Kanina kinanta natin yung, you are good, di ba? You are good. Hindi ko kasi masyado, ang dami kasing you are good eh. Kaya sabi ko, ito ba yun? Kaya hindi daw, ito pala. Okay. So, ano yung huling line ng you are good na kinanta natin kanina? You are good. You are good. Sige, kantahin nyo nga yung last line. And I shine, you are good. You are good to me. Yay! Ang una, gradual tempo drop. Yan yung unang transition. Yay! You are good to me. Praise the Lord. We worship you, God. Yes! Gradual tempo drop. Si Pastor Henry, medyo from the malakas or yung drums natin, medyo yung drums natin mag-shake lang yan. And then, pwede siya ng mga cymbals. Kasi mag-aano siya, di ba? May gradual tempo. Hindi yung biglang namatay. Okay, pero minsan meron mga ibang arrangement na biglang patay, no? So iba 'yon. So ito transition natin ngayon ay yung kaninang katulad ng ginawa nila. Kung napansin niyo 'yon. So yung gradual tempo drop musical, ibig sabihin decrescendo. Pahina, di ba? Sige, Josh. So pahina siya. Ay, tapos na pala yung agad, no? Teka lang pala, balik mo na lang. Ayan. So ang gagawin niyo dito kapag gradual tempo lang, karaniwan dito, walang sinasabi. Okay? Walang exhortation. Ito yung unang klase. Walang exhortation. Ano lang siya, hihina lang yung mga mga instruments, and then mag-i-intro na si keyboardist. Okay? Wala kang sasabihin. Nakaganyan ka lang. Pwedeng nakaganyan, pwedeng lumalakad-lakad. Kasi ito yung pinili mo na transition. Baka di nagsasalita yun. Yung pinili niya, number 1, huwag kang maingay. Kayo na yung nakakaalam, kayong 3, kayong 4 nakakaalam. Okay? So, bakit, yan? How it works? Paano nangyayari? Paano nangyayari itong gradual tempo na to? So, ang ginagawa lang nito is, isi-shift niya lang yung, parang kumaga, isi-shift niya yung atmosphere from celebration to at least yung may moment ka. Okay? Kasi pag nag-intro na, di ba? Magbabago siya. Magbabago talaga yan siya. And then, doon yung mararamdaman na, wala kang prayer, walang anything. Just let the atmosphere mag-change siya. Sa pamamagitan lang ng music. Kaya sa ganito, sa unang shift ng gradual tempo drop, very crucial, important, yung keyboardist. Siya yung magdadala. Okay? Siya yung magdadala. And, wala kang sasabihin doon, yung presence lang ni Lord, welcome mo lang, ganun lang. Kasi kung minsan kahit wala kang sinasabi, wala kang ginagawa, nakaganyan ka lang, hand gesture, may kita ng tao, and then they would feel na, oops, nag-iba na. Ayan, di ba? So, yun yung una natin. Pwede nyo natin gawin yan. Next natin na transition would be spontaneous worship bridge. Okay? Ano yung nangyayari sa spontaneous worship bridge? Ibig sabihin nito, yung chorus or yung bridge ng song, ano yung bridge kanina ng song natin ng You Are Good? Di ba meron doon yung...
Sige pa nga. Our hearts will proclaim you are good. You are good. You are good. Puro ganun lang pwede, di ba? You are good. Ulit-ulitin mo lang yon. You are good. Sige lang, gamisawa sila. Di ba good si Lord? Oo nga, kamiingay. Good nga. So, ang niya, how it works. Repeat the bridge of the fast song but shift it into a slow, free-flowing version. Kung minsan, di ba, yung may song tayo na yung chorus niya, babagalan na. Di ba? Yung chorus or bridge nga, or chorus ng isang fast song, sa bandang huli, para magta-transition ka na sa pang mga slow songs, binabagalan nila yon. Ano yung song nyo last Sunday? Na fast. Naalala nyo ba? Yung... Grabe yung memory ko. nakalimutan. Or mabigay na lang kayo na any song na fast. Ay, papuri kay Yahweh pa na. At saka yung King of King of Majesty. King of Majesty, my desire, la 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 la. Anong pinaka, na? Savior of my soul, and forever and ever. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Di ba mabilis? Tapos, pwede niyang ulitin, babagal na siya. And forever and ever I'll give my praises to you, Jesus. And forever and ever I'll give my praises to you. Tapos, why it works? Bakit daw pwedeng gawin yung ganon? Kasi lyrically, sabi niya, pag mayroong continuity, tapos nag-change yung spiritual intensity. Diba? Energetic. And forever and ever I'll give my praises to you. Binababa mo na yung tempo, binabagalan mo na. And forever and ever I'll give my praises to you. So, ito yun spontaneous worship bridge. So, nagiging intimate siya. Yung mabilis, pag ginawa mong mabagal, kahit pa paano, nagta-transition na naman siya sa papunta dun sa parang tempo na for intimacy. So, pwede natin gawin yon. Ginagawa nyo na din siguro yan. Diba? Ginagawa nyo na yan. Hindi nyo lang, ang tawag ay spontaneous worship bridge. Pero definitely, ginagawa nyo yon. Ano yung transition natin? Yung spontaneous worship bridge. Ganon. Okay, binabagalan nyo yung mabilis. Alright, sige. Next na. Number 3, ang bilis lang, di ba? Para makapag-practice tayo niyan. Ang number 3 natin na transition na ginagamit ay yung scripture-based transition. Ayan. So, paano to nagwo-work? How it works? Nag-i-insert tayo ng short Bible verse na nagre-redirect ng focus natin para yung presence ni Lord ay ma-acknowledge natin. For example, di ba sa una, mabilis yung song, halimbawa. Kaya ang exhortation niya ay, enter His gates with thanksgiving in your heart. Okay, enter His courts with praise. Di ba? Yun yung sa umpisa ninyo. No? Pero nung matatapos na tayo sa, and forever and ever I'll give my praises to you. Hindi tayo bumagal. Yes, hallelujah, Lord God. We give you all our praises and thanksgiving because you are worthy. Psalm 46:10 says, we need to be still and know that God is God. So mag-aano ka ng doon. Magbibigay ka ng isang verse, tapos ang next song ninyo ay yung, ano ba yung may kanta? And when the oceans rise and thunders roar. O, diba? Halimbawa, hahanap ka nung song, kung ano yung theme nyo, halimbawa lang na yun ang song, yun yung maggagawa ka na, hahanap ka na nakakunik. Baka naman ang layo-layo naman nung, mo. Tapos biglang, bistilan nun. Tapos, 40-16. Ay, oo. Still yun. Kasi sinabi. At halimbawa naman yung sa holy. Halimbawa, holy forever. Halimbawa, yun yung song. Pwede kang kumuha ka na ng verse na sasabihin mo doon sa una, bago mo siya kantahin, about the holiness of God. Meron ba kayong naiisip na
na ano. Like for example, yung yan, yung sa Revelations, and the angels cry, holy, holy, yan. Pati yung pagkasalita mo, di ba? Yung kinanta natin kanina, yung gana naman yan, basta yun, nakalimutan ko. You are good to me. Di ba? Tapos, ano yan, mag-ano ka ng, magsasalita ka, tapos sasabihin mo yung verse mo. Para yan, ang tinatag natin, nagbibigay siya ng introduction dun sa song. Pero hindi ka mag-ano, marami pa naman tayo dyan. So, ano yung bakit nagwo-work yan? Ba't nagwo-work yung scripture-based transition? Kasi maganda din yun, may word of God eh. Kumuha ka dun kasi we will worship God in spirit and in truth. So, when we say that the Bible verses, yung mismong word ni God, pwede mong isa rin. Yung Bible verses, yung truth yun yung truth. So we are carrying the truth of God. Na talagang tayo nag-worship tayo ng God na alive. And siya talaga yun. Kumbaga, nandun ka, hindi lang tayo sa Holy Spirit, meron pa tayong truth. In spirit and truth. Maganda, nagbabalance, di ba? So meron tayong scripture-based transition. So, bakit nagwo-work yan? Kasi it anchors the moment in truth, not just emotion. Di ba yung iba, umiiyak na sila, ganun-ganon, kasi marami na-feel nila yung presence ng God, o kaya marami silang problem, nakaka-relate sila. Sabi niya, God is our strong tower. God is your refuge and strength. So kung yun yung inano mo, tapos siya may pinagdadaanan, di ba? Tapos kakanta ka ngayon na, anong kanta? No, kung layo ko, hindi ko alam. Di ba? You are the strength of my life. You are the strength of my heart, life. Di ba? Maano siya kasi meron kang naka-anchor, hindi ka lang maano nila na, yes Lord, di ba ka? Yung word of God kasi, kapag sinasabi natin yan, yan, may power yan eh. Yung the spoken word of God. It never returns void. Laging may power yon, di ba? Katulad kanina, sinabi natin, di ba, na yung kinanta natin, yung your name is power, your name is healing, your name is life. Anong verse ang pwede mong ilagay doon? Di ba? So, yung God is our great healer. Merong merong mga verses sa Bible na pwedeng yun ang sabihin mo. Basta connected dun sa song. Alright? So, naintindihan naman yun, madali lang yun, Number 4 na tayo. Number 4 naman, basta yun lang wala kayong ibang gagawin. Pwede naman pagsamasamahin, pero mamaya tingnan natin. Number 4 natin, prayerful transition. Ayan. So, ang prayerful transition, yan yung maraming ginagawa ng marami. Karaniwang ginagawa ng marami kasi walang masabi. Nag-umpisang mag-pray, 5 minutes na pray pa. So, yan yung tinatawag natin shepherding moment. So, paano siya nagwo-work? Bakit magandang mag-transition kayo using yung tinatawag nating prayerful transition? Nagpe-pray ka. Like, for example, paano mo nagtapos ka sa mataas and then you start to pray. Una mo na, di ba? Di ba sa prayer na tinuro ni Jesus, kahit quick lang, mo yung adoration, di ba? Yung ACTS, di ba yun? Adoration, may confession, mabilis lang siya, pwede mong gawin yan. Tapos, so, kumbaga, Lord, we are here to bless your name, di ba? We want to honor you. O kaya, pwede mo sabihin, we honor you, Lord. So, parang nag-ano ka na prayer. Kasi mas madali yan. Yan, pinakamadali talaga na transition. Na nyo na yan, di ba? Nagamit nyo na yan. Karaniwan, nagpe-pray tayo, no? Kapag minsan hindi natin namamalayan, laging ganun pala yung ginagawa natin kasi parang nasa default mode. No? Kaya maganda, maisip mo, ngayong Sunday nag-prayer ka, sunod naman, iba naman gamitin mo. Sunod naman, pwede mong pagsamahin. Meron kang prayer, meron kang scripture. So, iba-iba. So, papaano siya nag-work? Sabi niya, nag-shift kasi ito ng celebration to surrender in a way, no? Kaya, yung short prayer, hindi prayer meeting, baka naman sabihin, ang tagal-tagal naman ito. Ang tagal pang kantahin ng sunod. Ano ba yung sunod? Ang tagal lang ba ng oras? Meron kasi matagal. Di ba? Hindi mo namamalayan,
Ang tagal mo na pala. Kasi una, hindi mo alam kung ano nga bang gagawin ko. Paano nga bang ano to, di ba? So, ayan. So, why it works? Sabi dyan, it moves the room into personal encounter mode, not just singing. Lalo na kapag yung prayer mo talagang very powerful. Minsan mararamdaman nyo yan na yung prayer nyo sobrang powerful kasi merong in need. Tapos si Lord, yung Holy Spirit, nagmi-minister na rin through the prayer. Di ba? Halimbawa, ang taas ng gas. Ano bang prayer ang magpe-prepare ka ngayon ng prayer? Hindi basta ano lang. Hindi basta yung kung ano lang, na nagreklamo ka, Lord, ang taas-taas ng gas namin ngayon. Hindi namin alam paano nang gagawin, Panginoon. Baka susunod na Sunday, wala na po yung mga iba dito. Ganun, hindi Kasi dapat related dun sa You can pray like, Lord, we thank you because even though, Lord, ang economy namin, Panginoon, ay bumababa, but Lord, our economy in you ay hindi bumababa. So, parang dapat may positive. Because, Lord, you are our great provider. You are Jehovah Jireh. So, di ba? Tapos, kumbaga, yun yung prayer mo. I-relate mo. Kasi kung minsan, dapat din naman relevant yung, kahit nag-worship tayo, hindi po, dapat relevant din. Para yung mga tao, maano sila, Amen. Yes, Lord. Di ba? So, ganun. May encourage sila. Alright. So, number 5. Konti na lang naman to. Number 5, yung tinatawag na instrumental atmosphere. Yan yung holy pause. Okay? Ano tong instrumental atmosphere? Ito wala kang gagawin. Importante ito. Sabihin mo kay Pastor Henry, yung nagki-keyboards, Pastor, ang gusto ko pong transition, instrumental atmosphere Ano po yun? So, it creates a brief instrumental moment. Walang singing. Okay? Hindi kayo mag-aano ng, Hallelujah! We bless you, Lord! We worship you! Walang ganon. Sila lang. Alam mo yung merong pads, yung parang mga strings lang, yung mag-create lang siya ng mood. Okay? Instrumental lang. So, powerful din yon. Kasi yun parang kumbaga na yung atmosphere nyo nag-shift siya sa pamamagitan ng instrumental nila. Yan, sila lang. Okay? Why it works? Sabi, silence plus atmosphere allows the Holy Spirit to settle the room. Tandaan nyo, hindi pigilan nyo yung sarili nyo. Huwag kayo mag-hallelujah. Yeah? Kasi ikinaniwan yun, di ba? Pagkatapos, hallelujah, we worship you. Thank you, God, hallelujah. Ganon, di ba? So, wala. Tatahimik ka lang. Pero may instrument. Kasi yung kanina natin, di ba, tatahimik ka lang. Walang instrument. Parang, kumbaga, talaga. Pero ito, instrumental atmosphere, yan yung may pause. Parang you are giving room for the Holy Spirit na na i-welcome siya. Pero maganda yan, matindi yan pagka natutunan yan natin. Magiging maganda siya. Mamaya pwede niyong paggawa kay Pastor Henry yan. So, ulit natin yan, meron siyang instrumental moment. Pwede rin yan minsan lang yung acoustic guitar lang. Parang merong iba, electric guitar lang. Yes, okay. So, alam ko ginagawa niya na siya, pero yun nga, hindi niyo lang alam yung tawag. Alright, next na tayo, yung tehila. Ito yung number 6, tehila. Yung tehila sa Hebrew, sabi dyan, spontaneous spirit, breathe singing. Okay? Sabi nila, this is the most, or one of the most powerful ways transition in worship. Bakit? Bakit kaya? Kasi, di ba, lahat tayo, meron tayong sound. Unique sound lahat ng tao na hindi, yung sound ni Elmo, hindi magiging sound ni Pastora. No? Never kayo na magkakaroon kayo ng parehong sound. Bakit? Ano yun? Kasi di ba tayo, may DNA tayo. Alam niyo ba na may DNA din ang sound natin at nare-recognize ng heaven yan? Oo. Kung ano yung tunog ni Joshua, mag-hallelujah siya or mag-hum siya, at i-release niya yan sa atmosphere, nare-recognize ng heaven kung ano yung sound, kanino yun. Kasi yun yung tinatawag na mayroon tayong sariling sound. Diba? God has placed eternity in our hearts. Tapos yung sound natin, i-release the sound of heaven. Ano yung sound of heaven? Nasa atin yun, mayroon tayong sariling sound. Yeah. Kaya pagka kayo, diba, yung nag-worship lang kayo, mag-hum lang kayo, iba yun, meron. Di ba pag takot kayo,
Tapos kumanta-kanta kayo, di ba? Kasi lumalakad kayo, ang dilim, dalawa kayo. Takot kayo, di ba? Hallelujah, Lord Jesus. Alam mo, meron kang nire-release na sound and nadi-dispel yung mga darkness. So, sa tehila, you are encouraging that sound na ma-release at spontaneous worship. Lalo na, pwedeng yung, di ba, nag-speaking tongues kayo. Pwede nyo din kantahin yun. So, tehila din yun. Halimbawa, kinakanta nyo, halimbawa, Shandaraba, Shandalarayaba, halimbawa, ito, Kalabalarayaba, Shikarayaba. Tapos kakantahin mo, lalagyan mo ng tunog. Shalalarayaba, Karaba, Shikarabo, Mularayana. Ano rin yan? Tehila rin yan. Pero, powerful yan. Pero kung minsan, hindi natin palaging ginagamit. Bakit? Kasi, we want other people na hindi sila ma-shock. Yung mga bago. Na parang, ha? Ano daw? Anong meron dito? Di ba? So, we use this sometimes like, for example, meron kayong ganito, clinic, kaya conference, o kaya yung para sa mga workers na nagka-tipon-tipon kayo at nag-worship kayo, and you encourage them. Lahat kayo kasi Christians na eh. You encourage everyone to raise their voices, magtihila kayo, powerful yan. Kasi hindi kayo ay, baka merong mas-tumble sa atin. Ay, baka merong maano. So, we use this, pero, we use tehila, pero kailangan, i-check nyo lang din yung nyo. Kung sa Sunday service, hindi lagi. Pero, pwede kapag yung familiar na kayo. Okay? Sabing ganon, hindi to nagre-rely sa fixed song. Okay? But on what the Holy Spirit is releasing at the moment. Meron ko isang encounter na nag-lead ako ng worship nito lang din yung siguro parang last month. Meron kaming set list, no. Although same set list sa lahat ng services. Bawa 3 services hindi nagbabago 'yon. But on the 3rd service, nagkaroon kami ng parang tehila. Hindi kami nakakanta ng kahit isa sa set list. Oo, kasi nag-move ang Holy Spirit. Yun yung sinasabi niya na pwede nating gawin yan. Pero syempre, sabi ko nga, hindi palagi yan. Dapat lang familiar ang mga tao. Like, nandun na kayo. They are, parang ma-engage sila. Kasi kapag magbabago ka, takot ka, di ba? Hindi ka mag-engage. Pero kung ikaw, matagal ka ng Christian at ikaw hindi ka pa nakakapagtihila, ma-excite ka. Lahat sila nag-engage. Lahat sila nag-worship in spirit. Ikaw rin. So, yon. So, tehila as a bridge between songs, sabi daw when to use. Okay. Instead of abruptly starting the next song, ang gagawin nyo muna, i-end muna natin yung song. Ano yung song natin kanina? Just wanna speak the name of Jesus. Ano yung ending line? Jesus. Sige nga, kantayin mo yan. Jesus. Yun. Sa end. I-end muna natin yon. Pag na-end na natin siya, yung instrumental pad natin, doon sa key, hindi magbabago. Halimbawa, key of ano ba yun? Halimbawa lang G, example lang. Jesus. End ang song. Tapos, pwede nilang tugtugin yung bridge part. Parang free worship. Tinatawag natin, di ba? Hindi lalayo, hindi pupunta sa ibang key. Doon pa rin. Tapos, mag-start na tayo na start na mag-worship ng yung tehila, yung sabi natin kanina na pwedeng hallelujah, pwede mag-start doon. And then, you encourage the people to release their own sound, their own worship sa pamamagitan ng, kung ano yung nililid sa kanila ni Lord. Alright, next, ang dyan, node, teka muna, doon pa muna. Bali sa tehila, wala tayong dead air. Hindi yung nag-end yung song, I speak Jesus. Tapos, huminto. Tapos, hindi mo na alam ang gagawin. Walang dead air. Mag-start ka. Hallelujah! Yun pa rin, nandun ka pa rin. Para yung instrumentalist niyo, yung mga musicians niyo, susundan lang kayo. Okay? Mararamdaman niyo yan. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, kasi di ba, ang worship is a journey. Ganon din. Kung may nakikita pa kayo oras, okay pa yung tehila na yan. Okay? Next natin, testimony or prophetic declaration transition. Meron din tayong ganito. Ito yung parang last ko dito.
testimony or prophetic declaration. Tandaan nyo, lagi tayo ang kinuha natin ngayon, from the fast songs, papunta sa slow songs tayo. You need to speak, but do not preach. Marami kasi akala nila preacher sila. Worship leader, ang dami sinabi, uy. So, hindi We can, paano ba to? Paano ba itong declaration? Paano ba itong papakita natin dyan, no? Basta ang natin, keep it short. Pag sinabing prophetic, nagbibigay siya ng ng hope. Nagbibigay siya ng, kumbaga, parang step along the way na makikita mo na may direction, future. Okay? And faith-filled, ang example niya, halimbawa, ganito. Kasi kung makausap ko sa tao, di ba, parang may need. Ang ibang tao, may need So, pagkatapos ng song, ano yung song natin kanina? You are good! Okay, pamapalakpak and everything, ganon-ganon. So, sila, nag-shake sila. And then, merong tunog doon, And then, babanat ka ngayon kasi ang gusto mo. Pastor, ang gusto ko po na natin ngayon, transition ay yung prophetic declaration. Di ba? So, kailangan may energy ka. Like, example, naglagay tayo dyan. Ayan. Some of you came heavy in today. Ganyan, medyo yung pag-deliver mo ba, may power. Hindi yung, some of you may have heaviness today. Ay, naku, anong klaseng declaration? Abang declaration, hindi tayo sa prayer. Tandaan nyo na bawat transition natin, may kalakip to kung anong mood, anong gagawin pag nagsalita. Kaya hindi lang yung basta prayer, puro prayer lang tayo kasi yun lang yung default, di ba? Pero ito, declaration, so may energy yan. Some of you came in heavy today, but God is lifting your burdens. Tapos pwede ka mag-incorporate ng word of God. Pwede yun, na verse, dahil may truth doon. Di ba? God is the glory and the lifter of your heads. Di ba? Meron ka, hindi mo na kailangan sabihin, in Psalms ganito or in Proverbs ganun, God is saying. Pero pwede rin naman. Pero tandaan mo, you are declaring the word of God. Kapag sinabi mo yon with power, with purpose, and kumbaga, anong purpose nun? Para ma-uplift sila, di ba? Yung mga taong naglakad, hindi nagkarga ng gas Naglakad lang. Napagod. Nagtipid. Pastor. May clarify kasi dapat kapag nandun ka na, dapat progressive yung mo. Yes. So alam mo kung yung pinaka-dulo noon, yung pinaka-climax nung bibitawan mo. Yes. Hindi yung nag-journey ka pa rin na. Tama. Pag ganun, di ba? Tama po. So dapat pakikat yan. Right. Yan yung goal. So dapat pinag-plan talaga. Yes. Kaya nga po yun yung sinasabi natin kanina kasi karaniwan ang default mode ng mga worship leaders, prayer. Kasi kung ano-ano yung prayer, parang yun ang safest. Kasi hindi nakapag-plan. Hindi alam yung susunod na gagawin. Kaya kung humaba yung prayer. Kaya sa bawat transition, pinaplano. Okay? So, kailangan, napaka-important na nagbabasa ng Bible. Very important yung meron kayong na kapag, di ba, kung mag-ano kayo ngayon, ang dami nyo na pwedeng guide. For people na depressed, yung mga verses. So, maganda mag-memorize tayo. And the way we deliver it, may authority. Kayo yun nandun di ba? May authority tayo. So ganyan pa. What you've been praying for, God has already begun moving. Kumbaga, talaga, lahat naman ng tao nagpe-pray, di ba? Nag-aasa sila na may answered prayer sila. So, paano mo yan sundan ng word of God para talaga prophetic and declaration? Mag-ano ka na yung about prayer na si God, di ba? Sabing ganon, are you sick? Is someone sick? Sabing ganon, pray. Tapos, di ba, yung pray without ceasing. May mga ganon di ba? So, you can, kasi makakapag-prophetic declaration ka lang pag meron kang word of God. Pagka puro wala ka naman ibibigay. Yes, tama. Yung Holy Spirit talaga magbibigay. Right. Ngayon, kung yung sabi sa Bible, di ba, God will put everything into your remembrance. Pag wala kang binasa, wala kang meditate, walang ma-remember. Anong idadalin sa'yo na remembrance sa'yo ng God? Wala kang pinasok. Kaya may
God so loved the world. For God so loved the world. John 3:16. Yes. Tama po yan. May personal ano ka talaga, feeding, and may personal worship. Mamaya, may touch natin yan. So, ayan, pagkatapos mo mag-declare, i-connect back mo siya sa worship, ha. Ayan, oh, after speaking, gently return to singing or flow into the next song. Pwede mong gamitin yung, pwede ka pang kumanta ng bridge na papabagalin mo. Kasi nga, pwede mong incorporate ito, eh. Or, pwede ka nang mag-start sa next song. Sabi mo na sa, next song na, mabagal na, pero powerful. Subukan nyo to kasi piniprepare to. Itong ganitong klase na transition, piniprepare yan. Hindi yan basta-basta, ay, mag-declare ako, ang lakas-lakas ng salita mo, tapos walang laman. Diba? Kailangan may power, mayroong, parang yung pag ako yung nagaganya, nagulat ako kasi akin yung word na yun. Akin yung deklarasyon na yun. Diba? So, like for example, halimbawa, breakthrough, dahil sobrang hirap na, tagal ng panahon. Alam mo, kahit hindi pa ngayon yung breakthrough niya, pero pag narinig niya na God is a God of breakthrough, sabihin mo doon, kung anong verse ang pwede sa kanya, alam mo, ma-encourage siya. Maraming nadadown. Kaya alam mo, ang worship leader, tinatrabaho niya to every Sunday. Hindi to yung parang, ano ba yung kanta natin next Sunday? Sige, okay na, alam ko rin. Kasi ang pinaka-powerful is the transition. That is the most powerful. Totoo yan. Kasi diyan ka you can invest time sa mula sa mataas na pababa, fast to slow songs, diyan sa gitna. Yan ang pinaka-powerful time. Totoo yan. Lalo sa amin, 30 minutes lang kami. 4 songs, wala nang panahon para mag-free worship. Pero tinatanggal ko ang isang song, naglalagay ako ng yung slot niya for the next, sa transition ko yun nilalagay. Doon ako nag-worship, doon ako may ganito, may mga declaration, dyan yung kasi hindi nila yan pwedeng putulin. Okay? Pagka doon sa dulo ka naglagay, mapuputol ka na, pwede ka nang putulin. Nganga ka na pag in-stop na nila yung tugtog. Pero pag dito ka sa gitna, napaka-powerful, kayang-kayang kumilos ni Lord. Subukan nyo to. Okay? Kaya dapat, hindi, halimbawa, ilang ba kayo ng songs? Halimbawa, for next week, sa next Sunday, ilang araw kayo bago magbigay ng lineup. So, mapaplano nyo siya, di ba? Advance ba kayo? Hindi naman siguro ngayong linggo, ay, pastor, ito yung naisip ko. Hindi, di ba? Nagpa-plan kayo. Ilang bago kayo mag-post for next Sunday song? Tuesday. Okay, Tuesday. So, at least you have from Tuesday, kasi makita nyo na siya ng Tuesday to Saturday, mahaba. Di ba? Mahaba yung preparation mo, planuhin mo na, anong transition ang gagawin ko? Ano ba yung mga songs namin? Di ba? So, mag-incorporate ba ako nito? Ganon. Okay, yun. So, ayan, why this works? Bakit daw to nag-work yung ganitong transition? Kasi it awakens the faith in the congregation. Kapag kasi meron tayong declaration at prophetic in a way, nakaka-encourage sa tao. Tapos it makes worship feel personal and present. And si Lord alive. Kasi totoo yun. Di ba meron tayong mga, si Lord minsan nag-aano sa atin kung ano yung sasabihin natin. Di ba? So pag nirelease mo yun, may para sa tao, may purpose yun. Hindi lang tayo dun kakanta ng song, hindi lang naman tayo kakanta. Kung kakanta lang tayo, mag-play na lang tayo ng di ba? Pero, mag-play ka lang, mas maganda pa. Maganda pa boses, tama timing, tama mga pasok, walang mali. Kaso hindi yun. Nasa tono pala. Kaso may calling tayo. May purpose kung bakit nandyan ka. So, dapat yung purpose mo, magampanan mo. Diba? Kasi si pastor, naghanda siya, nag-prepare ng word. Ikaw, anong ginawa mo? Dapat nagpe-prepare ka rin. Mamaya, paano natin? It allows the Holy Spirit to highlight specific needs in the room. Halimbawa, mga needs ng mga tao? Halimbawa pala, bigla kang halimbawa, merong isang doon, sa'yo, Father, ganun, parang sa'yo. Father, our Heavenly Father is the Father of the fatherless. Tapos may isa pa lang nandun na nararamdaman niya that moment. Example lang ito kasi marami naman talaga si Lord sasabihin sa'yo in a way, di ba? Ngayon, kung ano man nasabihin ni Lord, pwede mo siyang i-release with authority kasi nandun ka sa mo na yun. Hindi yung pagbaba nyo na,
Ay, alam mo nga pala, kanina meron nga palang inaano sa akin si Lord. Ano yun? Ano na? Wala ka na sa platform. Huwag ka nang magsalita na mismo. Ganon yun. Kaya dapat sa susunod, sabi mo, Lord, pagka nagsabi ka nga, itulungan mo nga ako mag-ano. Oo. Sa leading mo. Sa nagpipreach eh. Ganon din yung sa nagpipreach eh. Right. Meron kang plinano, pero may sasabi ng Lord, ito sabihin mo. Yun ang sasabihin. Tama. Yes, ganito din. Kaya nga lang, minsan nagtatago lang tayo sa kanta, tapos na. Tapos hindi tayo naging sensitive. So dapat kung ano yung nasa platform ka, ang sinabi ni Lord, yun ang gawin natin. Tama? Alright, next na tayo. Ayan, matatapos na pala to. Ayan. So, meron tayong non-negotiable to worship leaders. Kasi nga, lead worshipers tayo, worship leaders tayo. Ibig sabihin, tayo yung nanguna doon. Yung kumbaga, tayo yung merong sariling calling na ginawa ni Lord on purpose that moment. So, we need to maintain a personal relationship with God through a devoted time of worship. Tinatawag ko yan na worship closet. Hindi tayo pwedeng mag-lead kung hindi ka nag-worship closet. Dahil wala kang mabibigay ng hindi mo nakuha. Okay? Yes. Kung wala ka, walang ibibigay. Pero kaya mong ibigay ang meron siya na nakawin mo yun. Diba? Sinabi niya, kinwento mo. Experience niya, experience. Hindi mo experience, pero kinwento mo. Kasi wala ka eh. Nanguha ka lang. So, hindi ka authentic. Wala. So, dapat meron. So, paano yon? Worship closet. Nagwo-worship, tayo lang naman, di ba? Ilan na naman tayo. Nagwo-worship closet ba kayo? Ibig sabihin, you devote a time, kahit anong time. Umaga ba yan, tanghali, gabi, madaling araw. Yung talagang masabi mo na, Lord, ito talaga, dinidevote ko to talaga sa'yo. Anong ginagawa sa worship closet? Hindi ka lang naman kakanta ng lahat ng kanta. Pwede ka rin mag-practice doon. Pero, basically, it is nurturing and developing your relationship with God. Paano ka makikinig ka kay Lord? 'Di ba? Alam niyo ba na sa akin personal experience ko, kasi talaga ako dati 11 o'clock ng gabi. Kaso, 'di ba ngayon parang ang dami mo nang ginagawa kahit 11? Kaya 2 o'clock na lang ako. 2 o'clock. Kaya pag may nag-message sa akin ng 2 o'clock, 2:30, 3 o'clock, minsan, nag-worship ako, pero may nag-message. After ko sasagot ako, magugulat pa yun, sa gising. Kasi tapos na ako, 3:30 hanggang 4, gano'n. So, meron kang i-devote. Ano yun, hindi ko to sinasabi para magmayabang or something. Sinasabi ko to kasi kailangan overtime ma-develop sa atin. Kasi pag hindi tayo na-develop dito, wala. Wala tayong expect sa Holy Spirit. Alam mo ba, pwede mo sabihin sa Holy Spirit, Lord, ikaw nga kumilos ngayon, gawin mo nga yun, pakitaan mo nga ako. May ganun. Ay, no. Meron akong ganyang prayer. Lord, pakitaan mo naman ako ngayon, Lord. Wag naman yung nga lang ako, Lord. Ayaw na nga ako pagdidin, Lord. Ayaw mo papakita. So, napapakita. Bakit? May relationship na kayo eh. Sabi mo, Lord, hindi ako okay ngayon. Nga yung boses ko, wala. Ang arabara. Lord, kahit tumayo lang ako doon, wala lang akong gawin. Di pa ako kumanta. Ikaw na yung kumilos. Makakaganon ka kasi parang ang Holy Spirit, meron na kayong relationship. So, what do you do doon? Merong worship time, may waiting time. The most important thing is the waiting time. Try mo mag 30 minutes ka, naka-wait ka lang. Kung anong sasabihin sa'yo ni Lord, una, makakatulog ka. Gising. Lord, umaga na. Nakatulog pala ako, Lord, sorry. Tapos, hanggang tumatagal, makakarinig ka kay God. Hindi naman tayo pare-pareho. Hindi ako nakarinig ng audible. Never pa ako nakakarinig. Ayoko rin naman. Ay, Alam ni Lord yung tama. Correct. Tama. Pero alam mo, ito isang ko. Dahil kasi, nasa 50 plus na ako, tumatanda na, may nararamdaman ako sa katawan. Itong kamay ko na to, dati hindi ko yan naitataas. Parang hanggang dito lang ang sakit-sakit. At saka ito, kung ito hanggang dito, ito hanggang dito lang. Wala. Worship ako sa Lord. Tapos, talagang yung presence ni God, tapos umiyak ako, ganun ako ng ganun. Hala, hanggang naitataas ko na pala siya.
So, praise God, parehas natataas na. Alam mo yun, si Lord kikilo sa'yo dun sa moment kung saan kayong dalawa lang. Kasi totoo ka dun eh. Minsan hindi ka naman totoo sa, sa stage. Totoo ka ba? Minsan hindi. Bakit? Kasi minsan malungkot ka. Oo, pagising mo ng umaga, may nakaaway ka pa. Ate, bakit kasi sinuot mo yung damit ko? O, di ba? Bakit ganito? Ganyan-ganyan, sang aga-aga. Hindi lahat okay. Parang mga preachers eh. Minsan, hindi sila nag-away pala or merong nakagkainisan. Ganon. So, ganon din tayo. Pero dito sa worship closet, ikaw yun eh. Authentic eh. Lahat. Lord, ang saya ko ngayon. May report ka, di ba? Lord, hindi ako masaya. Lord, grabe, down na down ako. Pero worship, kahit anong estado, mag-worship ka pa rin. Lord, wala akong pera, pero hindi nila alam. Kasi akala nila mayaman ako, Lord. Lord, akala nila marami akong pera. Kasi hindi ako nagsasabi, Lord eh. Di ba? Lagi ako nakangiti eh. Lagi ako nag-worship about worship, ganun-ganon. Hindi nila alam, wala ka palang pera. Pero kay Lord, pwede mo sabihin, Lord, wala akong pera, pero masaya ako. Kasi, kita. So, makaka-develop ka. Di ba kami si Pastora, tsaka si Pastor Henry, sa tagal na nila na mag-asawa, kahit nakatalikod o malayo, pag gano'n ni Pastora, kita niya, ay si Pastor Henry yun. Kahit malayo pa. O kaya ang boses sa dami ng tao. Nagsalita si Pastora, sasabihin ni Pastor Henry, andito si Louie, andito si Gak. Sana. Kasi alam mo, di ba? Nare-recognize mo. So, paano yung nade-develop yun? Pag lagi magkasama. Kaya yung mga nasa abroad na mag-asawa, hindi masyado nade-develop ang relationship kasi malayo. So, ganun din sa atin. So, kung sinabi sa'yo ng Lord na na nagwo-worship kayo, di ba sabi niya sa Bible eh. Ang mga labi ng madami, nagsasabi yan eh. Pero malayo sila, malayo ang puso. So tayo, paano natin ma-encourage ang tao kung tayo mismo, hindi tayo nagkakaroon ng worship time sa Lord, personal. Alam mo, lahat lang ng nangyari dyan sa public, result lang yan ng nangyari sa private. Kaya yung iba daw, pagka, di ba, yung sa prayer ba, ang lakas mag-pray. Pero kasi, hindi sa prayer time niya, hindi mo alam kung nagpipray ba. Isa pa, yung isa, ngal-ngal ng ngal-ngal, iyak na iyak palagi. Kasi doon lang na-touch, wala naman sa personal. Wala tayong dito, wala tayong pero ang in-encourage lang natin yung sarili natin na meron. Marirecognize ng tao kapag meron ka. Tama. Kung sino ang meron, alam diba? Alam yon. So tayo, hindi tayo nag-worship closet para maging mayabang, hindi. Nag-worship closet tayo kasi important yun. Alam natin na part yun ng ating purpose, calling. Kasi, di ba, ililid mo yung mga tao eh. Tatayo ka pa lang. Alam mo nga, dati, ako nga eh, nakakatawa nga eh. Kasi, hindi naman syempre ako kagandahan. Hindi rin naman katangkaran. Hindi rin ka-sexy yun. Yung dati kong pastor, sabi sa akin, "Ay, Grace, mag-ayos ka, mukha kang katulong. Pag tumayo ka dyan, mukha kang katulong. Okay, magpakulay ka ng buhok. Ka. Okay, superficial lang yon. Pero, it matters also, di ba? Pagka nag-lead ka na, kaya pagka maganda dapat. Maganda, hindi ganito. Alam, presentable. Pero kung yung ninyo, like for example, halimbawa, hindi naman palaging ganun. Kasi minsan gusto mo rin naman bumilang dun sa mga Gen Z. Kung naka-casual sila, hindi ka naman uutid ka. Ang ninang, nagpaninang ka sila, naka-casual, di ba? Ma-feel nila, ayoko dito old fashion. So ganun ka, aangkop ka. Aangkop tayo sa labas, pero mas mainam umangkop tayo sa loob. So, ayan. So, deep calls to deep, ang sabi dyan, at the roar of your waterfalls. Ito yun. Your waves and breakers have swept over me. Kasi, yung verse na to, Psalm 42 verse 7, ang sabi dyan, there is a depth in God. May lalim sa Diyos. Alam niyo ba na marami pa tayong hindi alam tungkol sa Diyos? Kahit ang tagal na natin nagbabasa ng Bible, o kaya mga experiences,
marami pa tayong hindi alam. Pero simula nang nag-worship closet ako, 10 taon akong hindi nag-lead ng worship. Pero sarili ko lang yun. Audience of one, nag-worship ako sa Lord. Meron nga akong engineer na nag-worship ka sa Lord, may time. Kasi iba-iba, di ba? Naka-prostrate lang ako. Pero totoo talaga to. May malalaking angels dito sa kanan at sa kaliwa. Nakaganyan lang ako, pero di ako mano kasi alam ko, ang laki. Alam mo yung feeling. Pero takot akong dumilat. Baka kami Bakit na, Lord? Ayoko, Lord. Lord, ayoko pa. Baka kasi kunin ako. Pero napakatindi talaga nun. Nung ano na yon, parang after that, may Sunday pa na tapos nag-lead ako doon. Sinasabi ng mga tao, may angels daw doon sa likuran namin na ano. Tsaka doon sa bahay namin dati kasi, dati namin bayon. Ang bahay namin dati, may kapitbahay kami, 2 ganon. Dito laging minumulto kasi parang ano yan parang bahay na pinapaupahan. 2 months lang, umaalis na palagi. Doon sa Olympus. O sa dati namin, kasi yung likod din namin doon. Ano ba to? Basta nakalimutan ko yung ano doon Lagi yun dito. Tapos dito sa kabila, ganun din. Ngayon, sabi ko, buti tayo, wala tayong mga ganyan. Ayun ko nga. Ang meron sa amin, mga angel, mga ano, talaga ibang spirit So, alam mo yun, kahit na mapapatunayan mo kapag ikaw, you carry the presence of God, talo yan mga yan Hindi yan sila may mga napupusis pa nga, bala kay kapitbahay lang namin. Buti wala na rin kami doon sa street na yun. Sa ibang na kami street. So, there is also a depth in you. Sabi diba, merong lalim ang Diyos, may lalim ka din. Tapos, and worship is where those depths meet at doon nagre-respond. So, kung ano yung lalim mo, dapat mas malalim ka pa sa Diyos. Kasi, di ba yung deep well, Louie? Kapag yung deep well, kung mas malalim, mas maraming water, mas marami kang makukuha. Kung mababaw lang, sus, baka kalawang nakuha mo dyan. May tubig nga, pero hindi quality. Diba? Kasi yung